Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ulit ito. Ang topic po natin sa episode ngayon ay Amor Fati. Shout out pala kay kay Ruel Reyes, dahil siya yung nag-request ng topic na ito, no. So kaya dedicate ako ng ng isang topic para dito, Amor Fati, kasi hindi ko ma maisingit ito kasama ng ibang video o topic, or um, hindi ko rin ma-explain ito sa mga comment sections. So kasi ano to medyo malawak din itong itong uh, context na to, kasi uh, hindi lang ito sa stoicism pinag-uusapan, kundi pati sa existentialism, no. But anyway, no, okay, thank you kay Ruel Reyes, no, sa napakagandang request, dahil dahil uh, very relevant ito sa stoicism na siyang itinuturo ko dito sa sa channel ko. Okay, so anyway, ano ba itong ano ba itong amor fati? Amor fati, ito ay isang uh, Latin phrase, no, na ang ibig sabihin ay love for faith, no, or love for one's faith, no, F-A-T-E, tadhana, no, in Tagalog, pagmamahal sa tadhana, or pagmamahal sa mga hindi maiwasang kaganapan or pangyayari. Anyway, paano ba natin sige, paliwanag ko na lang, no, kasi maraming misconception dito, no, sa amor fati, no. Kasi we always have stupid ways to understand what we can't understand. So minsan mali ang pagkakaintindi natin sa isang very obvious na na description or definition, no? So halimbawa, no, sa amor fati, para bang pagmamahal sa tadhana. So ibig sabihin, pag inisip mo yung tadhana or faith, no, deterministic ito, no, parang mas marami dito yung mga pangyayari, or mga unang maiisip mo agad, mga pangyayari na hindi mo kagustuhan. So paano mo mamahalin yung mga pangyayari hindi mo gusto, no? Ganun kagad yung naiisip natin. Dahil tayong mga tao kasi nananaig kasi sa atin palagi kung ano yung gusto natin, no? Nabubuhay tayo sa mundo para lang sa kagustuhan natin, or umiikot ang mundo dahil sa ang mundo natin sa mga kagustuhan natin. Kaya nagiging standard natin ng behavior ay yung at pati na rin ng ng moralidad, yung kung ano yung gusto natin, no? Kaya kung ano yung hindi natin gusto, masama. Kung ano yung gusto natin, mabuti, nakabubuti. Without knowing na hindi lahat ng gusto natin ay mabuti. Diba? So, kaya kahit sa pag-define or pag-iintindi sa isang definition, dapat wag nating pairalin, no, yung bias natin o yung hugot natin sa ayaw natin, no? Ganon. So okay, ilinawin ko, no, pagmamahal sa what is necessary or inevitable, no? Pag sinabing inevitable, hindi maiiwasan, mangyayari at mangyayari. Necessary, mangyayari at mangyayari, no? So, yung word na necessary, so hindi yung necessary na parang need or kailangan. Pag sinabi kasing necessary, ang meaning talaga niyan ay
yung inevitable or mangyayari at mangyayari. Okay. So, may sa stoicism meron tayong dichotomy of control. No? So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi tayo kontrolado at may mga bagay na kontrolado tayo. At halos lahat ng bagay hindi natin kontrolado, no, sa sa stoicism. Sinasabi dito na ang tanging control natin ay yung isipan natin. Minsan kahit yung emotion natin, hindi natin kontrolado 'yan. Hindi natin kontrolado, hindi natin pwedeng kontrolin yung emotion natin. Suppress natin yung yung feelings natin, huwag tayong magalit, huwag tayong matuwa, hindi natin pwedeng kontrolin 'yan. Ang tanging pwede natin kontrolin ay yung papaano tayo mag-isip, no? So, yung isipan natin, yan, makokontrol natin. Sabi, di ba, palagi na natin itong pinag-uusapan yung no? Yung statement na yung it is parang yung wala tayong magagawa na wala tayong magagawa sa mga pangyayari. Pero hindi natin kontrolado ang mga pangyayari. Ang kontrolado lang natin ay kung paano tayo mag-react sa mga pangyayari. So ito malinaw 'yan, no, sa stoicism yung ganung statement, no. So dito pa lang, no, malinaw na kagad sa sa mga pangunahing mga philosophers ng stoicism tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius. Malinaw sa kanila itong idea ng amor fati. Pero yung word na yan ay actually hindi nila talaga binabanggit eh. So yung nila, yung tawag dito, halimbawa si Marcus Aurelius, no, sinulat niya yung meditation sa wikang Griego or Greek, no. So imposibleng nabanggit doon yung amor fati. Pero yung idea ng amor fati buong buo. Halimbawa, no, sinabi niya doon na a blazing fire makes a flame and brightness and and then I'm sorry, sinabi niya rin na a blazing fire makes a flame and brightness out of everything that is thrown into it. So, ibig sabihin, parang parang isa idea ng ginto, no? Na hindi siya kikinang kung hindi siya dadaan sa apoy. So, pero medyo malalim, no? So, pero very explicit pagdating kay Epictetus, no? Sinabi ni Epictetus na do not seek for the things to happen the way you want them to. Rather, wish them wish what happens to happen the way it happens, no? Then you will be happy. So, yun sinabi ni Epictetus. So, malinaw yun, no? Ibig sabihin, wag mong asamin na mangyari ang mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan mo. Bagkos ay asamin mo
na ito ay mangyari ayon sa nararapat na mangyari. O, yun. Yun. At magiging masaya ka, no? So, pagka ikaw, bias ka na dapat ay yung kagustuhan mo ang dapat mangyari, hindi mo maintindihan to eh. Especially kung Machiavellian ka, no? Na naniniwala ka na the end justifies the means. Bakit, no? Ibig sabihin, pag the end justifies the means, napaka-goal-oriented mo. Lagi, yung goal lang ang mananaig. So, ano man na maging kaparaanan, maging mabuti o masama man yung kaparaanan, basta mangyari yung goal, gagawin mo. May kasabihan nga dito, ang mga Machiavellian, di ba? Na tungkol sa tungkol sa pag-ibig, no? O pag-ibig, pag dumapo kanino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. So yung pag-ibig mo dun sa kagustuhan mo, talagang hahamakin mo ang lahat para masunod lang yung kagustuhan mo. Diba? So yun ang mga prinsipyo ng Machiavellian. So kung yun ang problema, no, sa lipunan natin, no, ang laki ng influence ng Machiavellianism, no? Masyado tayong lasing sa hinaharap, no, o yung sa pagnanasa sa hinaharap. Masyado tayong attached sa future, to the point na nag-i-expect tayo na mangyayari sa future yung gusto nating mangyari. Inaangkin natin yung future. So ganun tayo, no? May iba naman yung nakaraan, no? Masyadong chine-cherish ang nakaraan, to the point na sana maibalik ang dati, no? Diba? Pero hindi nakikita kung ano yung kasalukuyan, no? So kaya may tinatawag tayo minsan na parang tao na nababaliw na yata ito, kasi parang puro yung nakaraan na lang yung mga binabangkit o yung chine-cherish, no? Meron naman, diba? Pag future, sabihin natin nahihibang na, no? Dahil ganun talaga. Hindi talaga normal, no? So ang mature, no, ang normal ay yung nabubuhay sa kasalukuyan at may presence of mind. Alam yung nangyayari, no? Kaya nga presence of mind, no? Yung mind nasa present, no? So malinaw yan sa Stoicism, no? Sa mga literatura ni Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, no? At dahil sa no? Dahil sa pagbibigay ng halaga sa kasalukuyan kaysa sa nakaraan at future, hindi tayo masyadong we don't dwell so much on what the future holds. Hindi natin inaangkin yung future kasi anything can happen along the way. At pag sinabi natin anything can happen along the way, di mo alam yon. Pero sa halip na matakot ka o mainis ka, di ba? Embrace yung journey, no? Tulad ng isang ng isang slides or padulasan, no, na nasa resort ka, na may padulasan doon, di ba? Matarek, di ba? Kung ikaw ay para bang hindi ka komportable sa ganun, di ba? Ayaw mo nun. Dahil wala kang mapapala, may parang may choice ka. Huwag kang mag-swimming. Pero halimbawa, nagsiswimming ka na. At nandoon ka sa ano ba itong bakit ba marami natutuwa, ano ba yung purpose ng padulasan? Diba? Bibigyan ka ba ng nun? Bibigyan ka ba ng pagkain? Bibigyan ka ba ng
kayamanan, ano ba? Hindi. Andun lang yun, no? Parang neutral yun. Walang ano yun. Walang meaning yun, no? Pero, kung nandun ka sa padulasan, so sa slides, ah, paikot, kung straight man yan, o paikot-ikot, di ba? Magpadulas ka. Pababa, no? Enjoyin mo, no? Feel mo. Kasi kung kukontrolin mo yan, hihinto ka sa gitna, babalik ka, parang papahirapan mo yung sarili mo na, bawa, slides ka. Ay, ayoko nito. Nasa kalagitnaan ka, no? Ayoko na, gusto mo umakyat, parang madidisgrasya pa sa ginagawa mo, eh. O kung pababa ka, ayoko nito, nagkapanik ka, tumalong ka. Hindi. Yes, enjoy. Enjoy mo yung slides, no? So, parang magpati anod ka doon, no? Sa slides, no? So, parang gano'n, no? Parang, ewan ko, tama ba yung ano, baka hindi pa rin yata, ano, no? Malinaw para sa, sige, ganito na lang, no? Yung ano, no, yung tipong pagmamahal sa ano, no, sa sinasabi ko sa tadhana, no. O ito yung ano, ito yung pag-recognize mo sa role mo, no. So halimbawa, sige. Isa kang ano, no, isa kang dancer, no. Dancer ka. Kung dancer ka, ibig sabihin, pag may tugtog, no, kaya mong sayawin yung tugtog, no. Di ba? Pero hindi ka composer ng isang kanta, o hindi ikaw instrumentalist, no. Dancer ka. So ang ano mo, ang role mo is pakinggan yung tunog at sundan yung tunog, no? At iindayog ka ayon dun sa tunog, no? Ano man yung tunog na yun, no? So kung break dance man yan, o cha-cha, o tango, o ano ba yan, kung dancer ka talaga, yung mismong ano, no, yung mismong music, no, o yung kanta, halimbawa, no, yung disco, no, tapos dance revolution, no, dance revolution, this is how we do it, no, yung title, sasayaw ka. Ano doon na yung ano, ano doon na yung title, ano doon na yung tugtog, meron na talaga, ba? Yun na yun. Yun na yung tadhana o yung faith, no? Ngayon, ano yung control mo ron? Yung sayaw mo. Di ba? So, ibig sabihin, bilang pagmamahal doon sa tadhana, doon sa music na yun, no? At sa passion mo na magsayaw, no? Ini-enjoy mo tuloy at nakakapagsayaw ka ng maayos. Diba? So, nagkakaroon ng buhay at meaning or sense yung ginagawa mo at yung tugtog, no? So, yun ang sinasabi ko, no? Kasi sa Stoicism, bakit natin sinasabing sige, embrace yung mga pangyayari, no? Kasi ano hindi natin alam kung ano mga susunod na mangyayari dahil nga hindi natin kontrolado lahat ng bagay. At yung nakaraan din natin may babalik. Pero may magagawa tayo sa kasalukuyan
we can affect something sa kasalukuyan, and we can do something, no? We can do something. Yet, we cannot expect anything from it, no? So, ano ba ibig ko sabihin? It is not the, sa isang battle, no? Labanan. It is not the winning that matters, no? It's, it's the struggle that counts, no? Hindi yung victory o yung pagkapanalo ang nagmamatter, kundi kung paano ka lumaban, di ba? Kaya dito, halimbawa, no, sa amor fati, no, deterministic siya, no? Para bang, may free will pa ba ako rito? Parang wala nang free will dito. Actually, may free will. Sabi ko nga sa inyo, tulad ng sa pagsasayaw, di ba? Kung di ka magsasayaw, di wala. May tugtog, di ba? Tumutugtog. So, kung di ka sasayaw, wala. Walang nangyari. Pero pag nagsayaw ka, may nangyari. Kaya lang, yung sayaw mo, siyempre, sinundan mo yung tadhana ng music, di ba? So, yun yung amor fati, no? Sinasabi ko. Kasi karaniwan sa atin, di ba? Lagi na-orient tayo na laging dapat may baguhin tayo. Ayaw natin ng ganitong mundo, ng lipunan o ng buhay ko. Kailangan baguhin ko ang buhay ko. Baguhin ko ang sarili ko, baguhin ko ang lipunan, baguhin ko ang mundo. Babaguhin kita, puro ganon, di ba? So, pero hindi natin namamalayan na lahat yun, pagrereklamo sa buhay at kawalan ng appreciation sa kung anong meron tayo. Diba? At isa pa, no? Hindi masama ang siyempre hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Ang masama doon ay umasa ka doon sa bagay na gusto mong baguhin. Maging alipin ka doon sa isang hangarin ng pagbabago. Pero walang masama na hangarin na mabago ang isang bagay at walang masama kung gagawa ka ng paraan para baguhin ito. Ang masama ay talagang nagsumobra ka na doon sa nararapat na to the point na para lang mabago gagawa ka ng hindi maganda, di ba? Kahit na suntok sa buwan na ipipilit mo, pag hindi uukol, hindi bubukol, pero sige ka pa rin, di ba? So ganoon. Marami sa atin, no? Halos lahat tayo may pinaglalaban, di ba? Pero gaya nga ng sinabi ko, it's not the winning that matters. It is the struggle. So kaya kung meron kang gustong baguhin sa sarili mo, sa buhay mo, o sa lipunang ginagalawan mo, di sige, ipaglaban mo. Pero focus ka doon sa pakikipaglaban mo. Huwag doon sa gusto mong ma-achieve. Kasi hindi mo pag-aari ang kinabukasan. Kung ang pinaglalaban mo ay ibalik yung nakaraan, hindi mo rin, wala rin garantiya dyan. Ang tanging may garantiya dyan ay yung choice mo na lumaban at mag-focus sa laban mo. So yun yung sinasabi kong mag-focus ka sa struggle mo. At sa struggle na yun, di ba, ini-embrace mo yung role mo na yun. Na kahit masaktan ka doon, hindi ka magre-reklamo kasi pinili mo yun. Dahil yun yung kasalukuyan mo. Sinabi mo ngayon, sige, lalaban ako. Pero that does not mean na in the future ay tuloy-tuloy ka pa rin kung wala namang nangyayari. Kasi hindi mo alam. Nagbabago ang mundo. Baka mamaya hindi mo na kailangan ipaglaban yung tadhana na nagpanalo sa'yo. Or baka mamaya naman, kahit na anong gawin mo, hindi talaga pwede, hindi talaga uukol, no? Pero at least, di ba, hindi ka nagmamatter kung ano bang resulta. Di ba?
So, lahat yan ay indifferent. So, kung meron kang gustong baguhin mo. Pero sabi ko nga, ah, huwag kang umasa. Kasi, ganito yun eh. Yung amor fati ay hindi pagmamahal sa hindi mo kagustuhan. Ito ay pagmamahal sa iyong kahandaan sa anumang mangyayari, kaya gusto mo man o hindi, ang magiging resulta. So, ito ay pagmamahal sa kahandaan, di ba? At ito ay ito ay yung word na amor fati ay although talagang Stoic ang nito, no, ang origin. Ito ay pinopularize ni Friedrich Nietzsche. Na siya namang ding niyakap ni Albert Camus. No? So, dalawang existentialist to. Hindi sila Stoic, no, pero existentialist. Ang Stoicism ay maraming mga prinsipyo. Isa lang ang amor fati. No? Pero kay Friedrich Nietzsche, central itong amor fati sa philosophy niya. So, ngayon, ipaliwanag ko. Sige, para sa madaling intindihin, no? Kasi si Friedrich Nietzsche, kilala yan sa filosofiya ng pagiging astig, no? Ibig sabihin, di ba, meron siyang tinatawag dyan na na Uberman or Superman, no? na kapag nailabas natin yung potential natin, ay pwede tayong mag-evolve into parang Uberman or Superman, di ba? Isang great or dakilang tao. No? Yan. Pero mangyayari lang yan kung kung tatanggalin natin lahat ng sagka sa pag-unlad ng ating pagkatao. At isang sagka diyan yung yung mga convention, sabihin yung conventional na na paniniwala at tradition or anything na nagpapa narrow ng isipan at potential ng tao, no? So, para mailabas mo raw yung potential mo is dapat handa kang masaktan. Ibig sabihin, huwag kang matatakot na magdusa. Sa halip ay matuwa ka sa ganung setup or buhay. Dahil ang ganitong condition ay recurrent. Paulit-ulit nangyayari ito. Kaya dapat handa ka na para sa susunod na mangyayari ay hasang-hasa ka na. So ganoon. So merong disiplina na hindi lang disiplina, kundi talagang matinding disiplina ang dapat na i-develop dito. Kasi ito yung babaguhin mo yung mindset mo. Na susunod ka doon sa idinidikta ng kung ano ang mga dapat mangyari. So, yung dapat mangyari, yun ang susundin mo. Duty bound ka sa tadhana. So, para kang may mission. At maa-accomplish mo yung mission na yon
kung susundin mo lahat ng sinasabi ng tadhana. Diba? At dun ka magiging dakila. Walang pinag-iba sa mga sundalo na mayroong isang misyon. At yung misyon na yun, sigurado hindi yun yung personal na gusto nila. Ang personal na gusto ng mga karamihan ng mga sundalo ay mabuhay ng tahimik, mapayapa, walang kaaway, natutulog ng maayos, kumakain ng masasarap, kasama ang pamilya, mahal sa buhay, namamasyal, walang gulo lahat. Pero duty bound sila, di ba? Kung hindi sila duty bound, kung walang sundalo, no, halimbawa, sa tingin mo, yung kagustuhan nilang katahimikan, luho, karangyaan, o wag na lang peace of mind, mangyayari pa kaya yan? So, minsan may mga bagay na dapat mangyari kahit hindi mo gusto. So, meron silang meron silang role na dapat na i-fulfill, no? So, tulad ng isang sundalo, may mission, no? May mission sila. Pupunta sa gera, no? Hindi nila gusto yung gera. Di ba? Hindi nila gustong mamatay. Hindi siyempre, marami rin diyan na hindi gustong pumatay, no? Ayaw nila ng ganun. Sa gera, andyan yung hindi ka kakain, hindi ka makakatulog. Minsan nga, gusto mo mag-CR, hindi mo magagawa yan, no? Walang comfort room doon. Kasi wala kang comfort doon. Pero, dahil tinatanggap niya, no, handa siya doon sa ganung condition, ini-embrace niya. Minamahal niya yung mission niya. Minamahal niya yung yung duty niya, no? Dahil yun yung necessary, yun yung inevitable, yun yung nakatadhana sa kanya, di ba? So, mas lalo lang niya ikasasama kung kukontrahin niya yung nakatadhana sa kanya. Biruin mo, no? Sundalo ka, tapos nilagay ka ron, no? Sa mission na yun. Pagdating doon, ayoko na, takbo, patay ka, panalo ka laban. Akala mo, makaka-escape ka. Yung pala, nagpatalo ka lang. Sa bandang huli, raratrating ka rin ng kalaban. Pero, diba, parang, basta kinontra mo, no? Kinontra mo yung yung nakatadhana sa'yo, no? Mas lalo kang mahihirapan. Pero pag hinarap mo yung suffering, diba? Minsan di mo namamalayan na akala mo hindi ka na nagsasuffer, no? Kasi parang wala lang sa'yo. Nandyan yung may tama ka na ng bala, pero sasabihin mo, may tama na pala ako ng bala. Hindi ko napapansin. Buhay pa pala ako, no? Umiika-ika ka na, pero parang hindi ka lang umiika-ika. Nakakalaban ka pa kasi. Ganun naiintindihan mo kasi yung condition mo. Naiintindihan mo kasi na meron kang dapat na sundin. So yung act of para bang fulfilling your duty, no? Doon ka nagiging dakila, di ba? Kaya nga sa sabi ni Friedrich Nietzsche, no? My formula for greatness in a human being is amor fati. That one wants nothing to be different. Not forward, not backward, not in all eternity. Not merely bear
what is necessary, still less conceal it. All idealism is mendacity in the face of what is necessary. But love it. Yan sabi ni Friedrich Nietzsche. So kung tatagalugin ko, yung pagiging dakila, ng tao ay amor fati. Ibig sabihin, walang sino man ang dapat na asamin na aasamin ng mga bagay na dapat magbago yung bagay na yun. No? So, sabihin that one wants nothing to be different. No? So, ibig sabihin, pag nandun ka sa gera, no? Diba? Huwag mo na sabihin na sana wala nang gera. Sana hindi ako paputukan dito. Sana walang gera. Sana maihinto na to. Sana lumabang ka na. Sa gera ka. Huwag mo munang isipin yun. Kasi tatakutin mo lang sarili mo. Huwag mo nasa boxing ka, di ba? Sana hindi ako suntukin. Hindi pwede yun. Sana hindi ako tamaan. Hindi pwede yun. Tatamaan ka sa boxing. At pwede kang matalo. No? So, pero basta laban ka lang. Focus ka lang sa laban mo. Ngayon, sabi nga rito, all idealism, sabi nga ni Friedrich Nietzsche, is mendacity in front of what is necessary. Ano man ang inaasam mo. Wala lahat yan, walang kwenta yan sa harap ng ano ang mangyayari at mangyayari. So halimbawa, nandito tayo sa isang lipunan, na komportable tayo sa isang lipunan, sa isang sistema, Gusto mong i-keep itong ganitong lipunan. Pero hindi ka handa sa mga pagbabago. Hindi ka handa sa sa pwedeng mangyari sa lipunan. Hindi mo alam ano yung inevitable. So, yung inevitable is ang lahat ng bagay ay may katapusan. Na ang kasalukuyang lipunan ay matatapos at mapapalitan ng isang mundo na maaaring hindi mo inaasahan pero hindi ka handa. So, paano ka magiging handa doon? Just love the inevitable. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka. Nagbago na ang panahon, ikaw hindi ka pa nagbabago. So, ganun yun. Kaya sabi ko nga, hindi masama ang pagbabago. Mas mainam na ang baguhin mo yung sarili mo. Dahil, bakit mo hahangarin na maging different o magbago ang isang bagay, lahat naman ng bagay ay nagbabago. So, kasi kung yung inaasam mo, ang i-impose mo doon sa tadhana, ang tadhana mas mabilis magbago kaysa sa'yo. Yung tadhana ang babago sa'yo. Dahil may katigasan ka ng ulo. So, ang dapat, ang pagbabago manggagaling sa sarili mo. Kasi yung tadhana, nandyan lang yan, nagbabago na yan. In fact, hindi lang nagbabago. Umuulit pa yan. Umuulit pa. Hindi natin alam sa point of view natin kung yung ulit na yun ay may mas better ba or hindi. Pero
nauulit. History repeats itself. Pwedeng sa pananaw natin ay in a higher stage. Pwede naman 2 steps back. Depende yan sa natin, sa biases natin. Pero ang sure doon is nauulit, no? Diba? Pwedeng in the future ay ang magiging kalakaran ay yung kung ano yung kalakaran noong unang panahon. Hindi natin masabi. Pero maging handa ka, no? Maging para kang para kang sundalo o atleta. Yung mga atleta actually may Olympic, di ba? Yung victory nila especially sa mga sprinter or mga tumatakbo, it is won even before the battle. Doon sa paghahanda nakikita kung panalo sila o hindi, di ba? Kaya kung ano yung labanan doon sa Olympic, di na nagmamatter. Doon sa paghahanda. At doon sa paghahanda, actually, yung atleta, ini-enjoy niya yung paghahanda. Hindi yung hindi yung titulo o yung pagkapanalo, yung inaatupag lang niya. Kasi kung yun lang yung nagmamatter, ba't ka pa magpa-practice, imapya mo na lang yung mga yan para makuha mo yung titulo, no? Bayaran mo yung judge or coach ng kalaban o ano man, makuha mo yung titulo, no? Kaya lang hindi yun yung kalakaran ng buhay, di ba? So yun nga, karon yan yung amor fati, no? From Stoic philosophers tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius, hinango yan ni Friedrich Nietzsche. At in fact si Friedrich Nietzsche yung nagpopularize ng word na amor fati, no? Siya nagsasabi na yan yung formula niya para sa greatness ng isang tao, no? At hiniram din yan ni Albert Camus sa sinulat niyang The Myth of Sisyphus, no? Si Sisyphus yung may binubuhat na bato, umaakyat siya habang buhat-buhat yung bato, yung tinutulak. Tapos pagdating niya sa peak, gugulong na naman pababa yung bato, kukunin niya na naman, iaakyat na naman niya ron. Paulit-ulit ganon. Para kay Albert Camus, ganun daw ang buhay. Parang kay Sisyphus, no? Si Sisyphus. So ibig sabihin, paulit-ulit. Pero yun yung suffering, no? Hindi ibig sabihin na malungkot ka. In fact, sinabi niya, no, na magiging masaya ka lang kapag ka na-recognize mo yung yung essence ng meaninglessness ng buhay, no? Yun sabi niya. Sabi niya, magiging masaya ka lang pagka na-recognize mong life is meaningless, no? So doon, tama nga naman kasi ano ba yung kabaligtaran nun? Kabaligtaran mo pag inisip mo na wow, life is so beautiful, tapos may suffering, loko na, di ba? So, kasi tayo, ang minamahal natin is what is good, what is beautiful, and what is para bang beneficial, no? Pero we don't love our faith, no?
And we don't know, or we are not even aware that what makes us is our faith. Kahit yung iniisip natin, di ba? Hinulma to ng tadhana. Kaya isang isang kalokohan na mananaig ang kagustuhan natin sa lahat ng bagay. While in fact, ang kagustuhan natin ay hinulma lang din ng mga bagay-bagay na mas malakas pa kaysa sa atin. Di ba? Gaya nga ng sinabi ni Karl Marx, no? It is not the social consciousness that determines the social being. Rather, it is the social being that determines the social consciousness. So, kung ano yung kaisipan ng mga tao sa lipunan, hindi siya yung naghulma ng lipunan. Bagkus, yung lipunan ang naghulma ng kaisipan. So, anong sinasabi ron, di ba? Sinasabi ron ni Karl Marx na ang lipunan ay nagbabago-bago. So, dapat handa ka sa kung ano mang inevitable. At inevitable na malulusaw ang kasalukuyang lipunan mo, paghandaan mo ang susunod na yugto ng buhay at mundo. Sa paghahanda na yon, pagdating doon, tiyak, iba na magiging takbo ng isipan mo. Yun ay kung handa ka sa pagbabago. Kaya ang pagbabago ay hindi ang katigasan ng ulo. Para baguhin ang mundo, hindi mo paiiralin ng tigas ng ulo mo. Ang paiiralin mo ay ang kahandaan mo sa pagbabago. Ang kahandaan mong magbago. Yan ang amor fati. Yun lang po. Hanggang dito na lang po. Marami, actually, kulang ang isang oras para i-discuss yung amor fati dahil napakalawak nito. Pero ganun pa man, sana may nabanggit ko yung mga dapat kong banggitin para dun sa mga seryosong pag-aralan kung ano ang amor fati. Hanggang sa susunod na episode po, ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.